Sa araw na iyon ay awitan ng mga tao ang ganito: Yahweh, ikaw ay aking pasasalamatan, sapagkat kung nagalit ka man sa akin noon, nawala na ang galit mo ngayon at ako'y iyong inaliw. Tayo pong lahat. Tunay na ang Diyos ang aking kaligtasan. Sa Kanya ako nagtitiwala at ako ay matatakot, sapagkat ang Panginoong Yahweh ang aking kapangyarihan at kalakasan. Siya ang aking tagapagligtas. Sige po, tumayo po tayong lahat. Awitin po natin ang To God Be the Glory. Sige po, tayo po'y manalangin. Aming Ama, Diyos na dakila sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng oras. Salamat po, O Diyos, sa buhay at kalakasan na patuloy na pinagkakalob mo po sa bawat isa sa amin. Nawa, O Diyos, sa umagang ito, samahan mo po kami, O Diyos. Nawa ang iyong presensya ang siyang maranasan ng bawat isa, O Diyos. Salamat po, O Diyos, sa laging pinaparanas mo sa amin na pagpapala, lalong higit yung kaligtasan na nagmumula sa iyo, O Diyos. Ganon din, O Diyos, yung mga kapatid po namin na papunta pa lang dito sa inyong pananambahan, samahan mo po sila at naway makasama po namin sila sa iyong pananambahan. Ito po ay isang pribilehiyo namin na ginagawa sa iyo sapagkat ikaw ay Diyos na dakila sa lahat ng pagkakataon at sa lahat ng oras. Maraming salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po sa ating lahat. Pwede bang ngitian ninyo yung inyong mga katabi ngayong umaga? Diyan na ba yung seatmate nyo?
sinabing, come clean before your God. Come righteous before your God. God says, come just as you are to worship. Ibig sabihin, si Lord, nung pumasok ka sa pintong yan, hindi ka na binigyan ng label. Si Lord, nung pumasok ka sa pinto na yan, hindi ka niya nilagyan ng sin. Si Lord, nung pumasok ka sa pinto na yan, hindi niya nakita yung pagkukulang. He says, come just as you are to worship. You see, sabi ni John the Baptist, behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Doesn't say who forgives. Hindi lang yun. Who takes away the sin of the world. Bakit? Only Jesus can take away our sin.
Ang pagsisindi ng ikatlong kandila ng Advent. Ang Pasko ay narito na, ang Panginoon ay narito. Ang Panginoong Hesus ay hindi lamang nagbigay ng buhay na pag-asa at kapayapaan, sa Kanya rin nagmumula ang kagalakan. Sa piling lang niya matatagpuan ang tunay na kagalakan sa buhay na ito at sa buhay na darating. Ano man ang mga problemang dumarating sa atin ngayon, ipinapaalala sa atin ni Isaias na sa lahat ng ating paghahanda at parubdob na magpaghahangad sa darating na kaharian ng Diyos, hindi natin dapat kalimutan na ang pagliligtas ng Diyos ay dumating at darating. Sa kagalakan ay sasalok ka ng tubig mula sa mga balon ng kaligtasan. Sa kagalakan ay maalala mo na ang pagliligtas ng Diyos ay naroroon na sa atin. Rap, pagdurusan ng nating mamuhay sa masayang presensya sa Diyos at sa isa't isa. Hindi tayo tatalikuran mula sa sakit sa ating mundo at hindi tayo titigil sa pagsasaya sa Diyos Kanyang kaligtasan ay pumuso. o sa atin upang Umapaw, pag-ibig ng Diyos ay dumaloy sa atin. Kagalakan. Sinindihan natin ang kandilang ito ng kagalakan bilang tanda ng ating pangako na naroon sa ating sarili, sa ating mga kaibigan, sa ating pamilya at sa ating mga kapitbahay na napagbabahagi ng ating may hirap na buhay ay makibahagi tayo sa maluwalhating kagalakan ng pagliligtas ng Diyos ng sama-sama. Kaya nga mga kapatid, kung minamahal at pinananabikan ang aking kagalakan at karangalan sa ganitong paraan, ay magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. Nakikiusap ako kina Euodia at Syntyche na sila'y magkasundo bilang magkapanoon. Ipinapakiusap ko rin naman sa iyo, tapat kong katuwang, tulungan mo ang dalawang babaeng ito. Sila man ay kasama kong nagpagal sa pagpapalaganap ng magandang balita, kasama si Clemente at ang iba pang kamanggagawa ko. Ang pangalan nila ay nakasulat sa aklat ng buhay. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pagpapasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siya mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Bilang pagtatapos, mga kapatid, lagi niyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, Nagawa ninyo ang lahat ninyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Sa gayon, sasa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Tumayo po tayong lahat. Walang
Praise God. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Batiin natin yung katabi natin. Tayo din po ay bumabati sa lahat ng makasama natin via online live streaming. Kasama po natin sila nasa ibang lugar sa pamagitan po ng ating live broadcast. At tayo po ay nasa December 15, exactly 10 days before Christmas. Ngayon po ay third Sunday of Advent. At malapit na po yung ating pong tunay na pinaghahandaan, ang ating pong pagpapasalamat sa dakilang kapanganakan ng ating tagapagligtas. So, 15 po ngayon, magsimula po ang simbang gabi bukas, 16 to 21. Yan po ay gagawin natin ng alas 7 ng gabi. Eksakto pong alas 7 ng gabi, kasama po natin yung mga estudyante po natin ng CLC. At kung minsan po ay 6 o'clock pa lang, nandiyan na sila, kaya it should be on time. 16 to 21, kasi po yung 22, Sunday po yon. So, regular worship service po tayo ng alas 8 umaga. Babalik po tayo ng gabi ng 20 sa pamamagitan ng ating mga kabataan. Worship through music, worship and concert ng ating mga kabataan. Mayroon pala silang binigay na dito. Yan po. Gamitin po nila yung 23 para kausapin tayo na tulungan sila para po sa kanila pong Christmas Institute expenses. So, mabibigyan po kayo nito. May price na ba to? 60 pesos po yung price. Pero sabi nila sa akin, ipaalam din na mayroon po silang lalapitan sa inyo na walang amount. Susulatan po nila po kayo para sa inyong tulong sa kanila po. So, mag-enjoy po tayo na makasamang sumamba sa 23 at pangunahan po tayo ng kabataan. Yung yung sponsor ticket dito sa harapan po. Kasi walang gustong umupo dito, baka ayaw nilang magbayad ng malaki. Dapat yung mahal daw yung doon sa likod. Joke lang. Then, sa 24, Christmas Eve, mayroon din po tayo ng simbang gabi. Yan po ay 7 o'clock. Sa 25 po naman, lagi po tayo pong may Christmas worship, 9 o'clock in the morning. At ngayong taon na ito, kasi masyadong malayo siya sa Sunday, ay mayroon po tayong New Year's Eve service na gagawin din natin ng 7 o'clock. So, yun po yung ating mga announcement sa ating pong simbang gabi at mga pagdiriwang. Panawagan po sa lahat ng mga kalalakihan, samahan po natin yung ating mga nakatukan na UMYF para sa camp workshop sa December 21. So, sabay-sabay po ito sa lahat ng local churches. Pag may lilinisan, mayroong gagawin, mga ihanda doon sa campsite, lahat po ng local churches ay pupunta po doon sa December 21. Sabado po ito. Kaya pwede po tayong pumunta. Paghahanda sa UMYF CI 2024 nagaganapin po sa 26 to 30 ng December. So, gusto po naming pasalamatan kayo kung kayo po ay naging part ng ating pong matagumpay na outreach ministry kahapon sa Preda. Pinagsama po natin yung Home for the Boys at saka Home for the Girls. More or less 100 young people. Palakpakan po naman natin si Lord.
ibang pakiramdam po, ibang pakiramdam. Ako po, bago ako nag-preach, hindi ko alam kung bakit tumutulo yung luha ko. Sobrang kagalakan na maging parte ng isang ganitong paglilingkod. At ito po ay tuloy-tuloy po nating gagawin. Depende po sa budget natin, pero nakakommit po tayo dito sa Home for the Boys kasi 25 to 30 lang po sila. Pero kapag kasi mayroong pong mga nag-sponsor sa atin, mayroong mga donors, mayroong nag-solicit para mayroon po tayong maibigay sa kanila. So ipagpatuloy lang po natin yon. Nagpasalamat tayo sa lahat ng mga volunteers, nagluto, naglingkod, nagpack ng mga gifts at marami pang iba. Higit sa lahat sa mga nagkaloob, mga sponsors at saka mga donors. So, sa ating pong Wesleyan tradition, we are champion on what we call social justice. Dahil dito sa sinabi ni John Wesley, no holiness outside social responsibility. So, yung kabanalan, hindi lang sa loob ng simbahan, kundi kinakailangang ganapin natin sa labas. Last thing po, ang ating pong membership information system, yung MIS, na ngayong buwan na ito dapat po ay magawa natin. Malapit nang matapos ang buwan ng December. So, in-announce ko last time na ngayon po tayo maiwan, pero parang hindi pa rin pwede. So, si John Dave po at yung mga maiiwan, so si Grace, si Jaja, si Teacher Grace, baka pwede po kayo. Sino ba yun? Ibang mga kabataan na mayap, pwedeng maiwan na i-orient po kayo ni John Dave para gawin natin yung census every simbang gabi. So every simbang gabi po, pumunta po kayo sa kanila para makapag-fill up po kayo ng form na gagamitin natin sa ating database membership information system. So yun po yung ating pong gagawin. At higit po sa lahat, i-welcome po natin ang Dasig family. Diyan si Kumari namin, si Kumari Ruby, at saka si Berlin, kapatid po ni Maya, at saka si Kinsley. So, welcome po sa ating lahat sa pagsamba sa ating dakilang Panginoon. Let us bow our heads and let us connect to God, sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa sa lahat ng maaari nating hilingin at isipin. Aming Ama at aming Diyos, salamat po. Mayroon kaming pagkakataon na katulad nito upang itaas ka, dakilain ka, sambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan. Umawit sa iyo, sumayaw sa iyo, makinig sa iyo. At sa pagkakataon na ito, O Diyos, gusto namin na walang masayang na sandali, walang hindi kami tanggapin at ma-absorb. Patawarin niyo po kami sa aming pagkulang at pagkasala at pagindapatin niyo po kami na tumanggap ng lahat ng inihanda mo para sa amin sa linggo na ito. Una, pakabuti mo, O Diyos. Sobrang kagalakan na ikaw po ay aming maranasan at makatagpo sa dakilang araw na ito. Araw ng iyong tagumpay, araw ng iyong pagkabuhay na maguli, pagkatapos niyo po kaming tubusin sa aming pong pagkakasala. Tulungan at pagpalain niyo po kami, maranasan ang dakilang pag-ibig lagi-lagi. Walang patlang ang pag-ibig mo sa amin. Walang hanggan ang pag-ibig mo sa amin. At kami po ay nagpapasalamat. Hindi ka tumigil sa iyong pagiging Ama. Hindi ka huminto ng iyong pagiging Diyos sa amin. At sa lahat ng pagkakataon ay naranasan namin ang iyong kadakilaan.
Hindi niyo po kami iniwan. Hindi niyo po kami pinabayaan sa lahat ng yugto ng mga pagsubok na aming pong naranasan. At ikaw ang Diyos na nagbigay ng tagumpay sa bawat pagkakataon. Narito po kaming muli upang umigib ng lakas. Kaya daloy mo sa amin, Panginoon, ang iyong pong banal na presensya at ang iyong kapangyarihan. Marinig namin sa pamagitan ng iyong pong tinig, ng iyong mga salita, ang iyong pagpapalakas sa amin na sinasabi mo sa amin, magpatuloy lang kami at hindi niyo po kami pababayaan. Sila, kami na mayroong mga pangailangang pinansyal, tulungan niyo po kami. Pinangahawakan namin ang iyong pangako na ikaw po ang magkakaloob, that you will provide. And yes, Lord, many times, you prove your generosity in many things, not only in financial matters, but in everything of you, O God, you are giving it to us. Humihingi din po kami ng iyo pong dakilang pagkilos sa pamagitan ng aming mga kalagayan, ng mga karamdaman, mga sakit. Mayroon po kaming ipinapanalangin na mayroong mga karamdaman na nasa hospital, nasa bahay. Lord God, hindi niyo po kami pinapabayaan. You are our Jehovah Rapha, the one who heals, and by the power of your stripes on the cross, by the holy blood shed upon the Calvary, we claim and we speak healing right now. Pagpalain niyo po kami. Maging kami na nandito, Panginoon, na mayroong karamdaman, we ask your special touch, O God. Ikaw ay Diyos ng himala at walang imposible sa iyo. Pinangahawakan po namin ang lahat ng mga ito. Pagpalain niyo po kami. Continue to give us joy to serve you, to worship you. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga itinakda naming gawain sa simbang gabi, sa araw ng Kapaskuhan, sa pagsalubong namin ng bagong taon. At sa lahat ng mga ito, samahan niyo po kami na may bigay namin ang pinakamabuting pagsamba. Pagpalain niyo po ang mga kabataan sa kanilang paghahanda sa kanila pong Christmas Institute. Nagpapasalamat po kami sa mga tao na ginamit mo upang makapagpatuloy po kami ng ministry sa PREDA, sa mga bata at mga kabataan na mayroong mga pinagdadaan ng pagsubok at problema. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy niyo po silang itouch sa kanila pong murang kaisipan. Sana'y naunawaan nila ang iyong magandang layunin sa kanila. Ipinagpapasalamat po namin ang mga taong naging bahagi ng matagumpay na gawain. Nagpagal na magpak, magluto, mamalingke, sa lahat po ng mga nagbigay, nagkaloob ng financial blessing upang madala namin doon sa kanila. Maraming salamat po. Sa iyo po namin pinagkatiwala ang bawat isa. Lord, I am praying for the silent prayers of my brothers and sisters. Bless them, God. Pagpalain niyo po kaming lahat. Ito po ang aming mga samo at panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen at amen. Tinatawagan po ang lahat ng mga bata
para po sa awit at sayaw. Gave me Jesus, fa la 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 la. God gave me Jesus, fa la 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 la. God gave me Jesus, fa la 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 la. God gave me Jesus, fa la 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 la. Jesus is the reason we celebrate. Let's clap our hands and give him praise. Clap, clap, clap. Clap, clap, clap. Jesus is the reason we celebrate. Let's stomp our feet and give him praise. Stomp, stomp, stomp. Stomp, stomp, stomp. 1, 2, 3. God gave me Jesus, fa la 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 la. God gave me Jesus, fa la 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 la. God gave me Jesus, fa la 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 la. God gave me Jesus, fa la 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 la. Jesus is the reason we celebrate. Let's jump around and give him praise. Jump, jump, jump. Jump, jump, jump. Jesus is the reason we celebrate. Let's shout it out and give him praise. Po, tayong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, sa umagang ito, nagpapasalamat kami sapagkat kasama namin yung aming mga anak sa loob ng iglesia, Panginoon. Salamat sa pagkakataon na maging magulang nila. Salamat sa pagkakataon na maibahagi yung pananampalataya at pag-ibig na galing sa iyo, Panginoon, papunta sa kanila. Dalangin ko, Ama, na sa pagluhod nila sa harap, makita nila yung kagandahan mo, yung kabutihan mo, yung kadakilaan mo, Panginoon. Gamitin mo rin kami bilang mga magulang, bilang isang kongregasyon, Panginoon, sa paghubog sa mga batang ito, Panginoon. Turuan mo kami kung paano sila palakihin ng naaayon sa iyong kalooban, Panginoon. At dalangin ko na sa paglago nila, ay makilala ka rin nila bilang Panginoon tagapagligtas, Panginoon. Sa kanilang pag-aaral, salamat po sa karunungan na lagi mong pinagkakaloob, Panginoon. Sa kanilang paglalaro, salamat po sa pag-iingat mo, Panginoon. Salamat po sa pagkain na naihahain namin sa hapag para manurture at manorish ang katawan ng mga batang ito, Panginoon. Dalangin ko rin na ikaw yung patuloy na mag-heal, Panginoon, kung meron man sa kanilang may karamdaman, may ubo, may sipon, may lagnat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, Panginoon. Ikaw yung magpagaling sa kanila, Panginoon. At ngayon din, idinadalangin namin yung iba pang mga bata, Panginoon, sa lahat ng parte ng mundo. Sila na nakakaranas din ng paghihirap, Lord, sa mga gera. Sila na nakakaranas din ng paghihirap, Lord, na dulot ng child labor, Lord God. I pray na
Ikaw yung patuloy pa rin na humawak sa kanilang buhay, Panginoon. At dalangin ko rin, Panginoon, na Ikaw yung patuloy na maitaas, Panginoon, sa buhay ng mga batang ito. Gamitin mo sila bilang halimbawa din sa amin kung paanong tanggapin ang iyong kaharian, Panginoon. At sa buhay nila, Panginoon, ay maitaas ka, Panginoon Jesus. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name, amen and amen. Hello po. Ayan, sama-sama po tayong magbasa ng banal na kasulatan. Ang una pong pagbasa ay makikita po sa Zephaniah chapter 3, verses 14 to 20. Ito po ang sinasabi. Sinabi ni Zephaniah, kayong mga mamayan ng Israel, sumigaw kayo ng tuwa. Kayong mga mamayan ng Zion, ang lungsod ng Jerusalem. Umawit kayo at magalak ng buong puso, sapagkat hindi na kayo parurusahan ng Panginoon. Palalayasin niya ang inyong mga kaaway. Kasama ninyo ang Panginoon, ang Hari ng Israel, kaya wala nang kasawiang dapat pang katakutan. Sa araw na iyon, sasabihin ng mga tao sa matagal Jerusalem, mga mamayan ng Zion, huwag kayong matakot, magpakatatag kayo, sapagkat kasama ninyo ang inyong Diyos. Katulad siya sa isang makapangyarihang sundalo na magliligtas sa inyo. Magagalak siya sa inyo at sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig ay babaguhin niya ang inyong buhay. Aawit siya ng may kagalakan dahil sa inyo, gaya ng taong nagsasaya sa araw ng kapistahan. Sinabi ng Panginoon, ililigtas ko kayo sa kasawian para hindi na kayo malagay sa kahiyan. Sa araw na iyon, parurusahan ko ang lahat ng umaapil sa inyo. Kayo ay para mga tupang na pilay na nangalat, pero ililigtas ko kayo at titipuning muli. Inilagay kayo sa kahiyan noon, pero pararangalan ko kayo at gagawin tanyag sa buong mundo. Oo, titipunin ko kayo sa araw ng iyon at pababalikin ko kayo sa inyong bansa. Pararangalan ko kayo at gagawin tanyag sa buong mundo. Mangyayari ito sa araw na panumbalikan ko ang inyong mabuting kalagayan at makikita niyo mismo ito. Ako, ang Panginoon, ang nagsasabi nito. Tayo pong lahat ay tumayo para sa pangalawang pagbasa. Makikita po ito sa Lucas chapter 3, verses 7 to 18. Maraming ang tao ang lumapit kay Juan upang magpabautismo. Kayong lahi ng mga ulupong, sabi niya sa kanila, sino ang nagbabala sa inyo upang tumakas sa kaparusahang darating? Ipakilala ninyo sa pamagitan ng inyong pamumuhay na kayo'y nagsisisi, at huwag niyong ipangahas na kayo anak ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo na mula sa mga batong ito ay makakalikha ng Diyos ng mga tunay na anak ni Abraham. Ngayon pa'y nakakaamba na ang palakol sa ugat ng punong kahoy. Bawat punong kahoy na hindi nakakaroon ng mabuting bunga ay pinuputol at inahagis sa apoy. At tinanong siya ng mga tao, kung gayon, ano po ang dapat naming gawin? Kung mayroon kang 2 baro, bigyan mo ng isa ang wala. Gayan din ang gawin ng mga makipagkain, tugon niya. Dumating din ang mga publikano upang pabautismo at itinanong nila sa kanya, Guro, ano po ang dapat naming gawin? Sumagot siya, huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin. Tinanong din siya ng mga kawal, at kami, ano naman ang gagawin namin? Huwag kayong manghihingi kanino man sa pamamagitan ng pamimilit o pagpaparatang ng hindi totoo. Masayahan kayo sa inyong sahod, sagot niya. Nakahari sa mga tao ang pananabik at pagdating na Mesiyas at akala ng marami si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila,
Binabautismuhan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa sa akin, at ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya ang trigo sa kanyang kamalig, ngunit ang iba'y susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. Marami pang bagay ang ipangpangaral ni Juan sa mga tao sa kanyang paghahayag ng mabuting balita. Sa ngalan ng Ama, ng Diyos at Espiritu Santo. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path.
Purihin po ang Panginoon sa napagandang mensahe ng awit at inihanda tayo sa ating pong pagsalubong sa mensahe ng Panginoon. So, I just want to remind us yung ating pong declaration for December, double blessed December. Dobli-dobling biyaya ang kaloob ng Diyos ngayong December. So, I want to read some portion ng ating pong binasa sa ating pong text sa Old Testament at saka sa New Testament. Basahin ko po ang Sipanaya chapter 3 verse 16 to 17. Sabi niya po, "The time is coming when they will say to Jerusalem, 'Do not be afraid, city of Zion. Do not let your hands hang limp. The Lord your God is with you. His power gives you victory. The Lord will take delight in you, and in His love He will give you new life. He will sing and be joyful over you." Ito yung Tagalog version. Sa araw na yon, sasabihin sa Jerusalem, "Huwag kang matakot, Zion. Huwag kang panghinaan ng loob. Nasa piling mo si Yahweh na yung Diyos at ang kanyang kapangyarihan ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. Siya ay magagalak sa iyo at ang pag-ibig niya ang magbibigay sa iyo ng bagong buhay." At sa Luke chapter 3 verse 16, dahil dito sinabi niya sa kanila, "Binabautisman ko kayo sa pamagitan ng tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbabautismo sa inyo sa pamagitan ng Espiritu Santo at apoy. Siya higit na makapangyarihan kaysa akin, ni hindi man lamang ako karapat-dapat na magkalag ng sintas ng kanyang sandalyas." Tayo pinagpala sa salita ng Panginoon, tayo manalangin. Hallelujah, O Jesus. Aming Ama, aming Diyos, narito po kami. Pagpalain niyo po kami. Patawarin sa aming pagkulang at pagkasala. Pagindapatin na tumanggap ng iyong mensahe. At kami po ay makarinig mula sa iyo. At ikaw lamang po ang siyang aming mapapurihan. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Sa Luke chapter 6 verse 43, walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama at walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Sabi nga po ay makikilala ang puno sa pamagitan ng kanyang bunga. At walang pagdududahan. Kapag nagtanim ka ng mangga, mangga ang aanihin mo. Kapag nagtanim ka ng saging, saging yung aanihin mo. It is exactly what we are planting. Kasi mayroong isang biblical principle na gustong-gusto natin. Sinasabi niya, what we sow shall we reap. Kung ano yung ating itinatanim at yan ang ating pong inaani. Kaya sa lahat ng bagay, the best fruit is your fruits. Dito kasi sa last time, we talk about the message of John the Baptist. Inihahanda niya tayo sa pagdating ng Panginoon. Sabi niya, pagsisihan natin yung ating mga kasalanan. Pero, mayroon siyang sa further announcement niya ng paghahanda na ito, ang sinasabi niya ay, hindi pwedeng nagsisisi ng walang ebidensya. Mayroong dapat proof yung ating pagsisisi. At dito po, sa pagpapatuloy nating pag-uusap, ay sinasabi dito na kung ano yung nakikita sa atin, yun yung mga bunga na ipinagkaloob sa atin. Balikan natin itong Sipanaya. Sabi niya, "In that day, it will be said to Jerusalem, 'Do not be afraid.'" Alam niyo po ba na sa buong Bible, yung phrase na "Do not be afraid," huwag kang matakot,
365 inulit. So, ano yan po, it is not coincidence that God is saying to us every day, do not be afraid. Huwag kang matakot. Yan yung ano kasi po, pag yung takot ang mamayani sa atin, yan po yung kalaban ng natin sapagkat yan ay kabaliktaran ng pananampalataya. Paulit-ulit na sinasabi ng Diyos sa mga Israelita at sa ating mga mananampalataya sa kapanahunan ngayon, sinasabi ng Panginoon na huwag tayong matakot sapagkat nandyan yung Diyos na siyang magbibigay ng tagumpay sa atin. Bakit hindi tayo matatakot? Do not fear, the Lord your God is with you. Kaya po, one of the remarkable name of God is Emmanuel. At dineclare yan doon sa connected to the Advent season that the Savior, the one whom the Virgin will born, will be called Emmanuel, which means God is with us. Ang Diyos ay sumasa atin, laging sa atin, at namamalagi sa atin magpakailanman. Bakit nga tayo matatakot kung ito yung nature ng Diyos na mayroon tayo? Isang Diyos na hindi humihiwalay sa atin. Di ba, ang pangako niya, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Ang ibig sabihin, nandiyan siya lagi. Sa panahon na masaya ka at matagumpay, nandyan siya. Sa panahon na malungkot tayo at mayroon tayong kabiguan, nandyan din siya. Hindi niya tayo pinapabayaan. Zephaniah chapter 3 verse 17. The Lord, He is not only with us. Hindi lang siya na namamalagi sa atin. The Lord your God is with you, and He is the mighty warrior who saves. It is somehow a prophecy of the coming Savior, ng paparating na Panginoon ay hindi hihiwalay sa atin, at ito ay makapangyarihang tagapagligtas. Ang ating tagapagligtas ay makapangyarihan. Sabi niya po sa Tagalog version ng verse 17, nasa piling mo si Yahweh na yung Diyos at ang kanyang kapangyarihan ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. Last time, we talk about Philippians chapter 1 verse 6. At yung pinag-aralan natin, pag natandaan pa ninyo last time, Jesus came for us to complete the task. Dumating si Kristo upang tulungan niya tayong matapos ang laban. Today, ang pag-aaralan natin, Jesus came for us to be fruitful. Dumating si Kristo upang tayo ay magbunga ng masagana. Balikan natin itong John chapter 15 verse 5. Sabi ni Jesus, I am the vine, you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. So, subukan natin ilagay ito doon sa premise natin kanina. Nandyan ang Diyos lagi, hindi niya tayo iniiwan. Naparito siya para magtagumpay tayo at naparito siya upang manatili siya sa atin, kasi kung nananatili siya sa atin, mayroon tayong maibubunga. Dahil kung nakahiwalay tayo sa Kanya, wala tayong magagawa. Ba, yung parable dito sa John chapter 15, the parable of the vine and the branches. Kapag nakahiwalay ka sa puno, sanga ka, hindi ka magbubunga. Bagkus ay tayo po ay matutuyo. Kaya binigyan ng katibayan dito, gusto kong i-share sa inyo itong New King James Version. Sabi niya, I am the vine, you are the branches. He who abides in me, and I in him, bear much fruit. For without me,
you can do nothing. It means, brothers and sisters, that only our abiding in Christ, we can have a fruitful life. Ang mabungang pamumuhay ay matatagpuan lamang natin sa pamagitan ng ating pananatili sa ating Panginoong Kristo. Dumating siya upang manatili, kaya pag titignan natin yung He who abides in me and I in him, sa Tagalog, pag manatili ka sa akin, mananatili ako sa iyo. Ito po ay hindi kondisyon na ang Diyos ay hindi manatili sa atin. Kasi magiging taliwas ito doon sa kanyang pangako na mananatili siya. That He came to be with us. Yung kanyang pagiging Emmanuel. But, yung simple understanding dito, kapag hihiwalay ka, pinili mong humiwalay. Ibig sabihin, kahit paano naman ang pagpipilit ng Diyos na manatili sa atin, kung tayo naman ang umaatras, yun po ang ibig sabihin. Meron ko nabasa sa Facebook, sabi niya, na it is not the exact term. Sabi niya, pagkalayo-layo mo man na lumayo sa Diyos, pero sa isang iglap, sa isang salita, sa isang pagsisisimulang nakabalik ka na. Ang ibig sabihin, nandyan yung Diyos lagi. Kahit doon sa taong umaayaw, kahit doon sa taong tumatalikod sa Diyos. Kasi sa oras na siya ay bumalik, nakabalik na siya kaagad. At ang maganda po, yung ating pananatili sa Panginoon ay mayroong bunga. Amen ba yun? Number 1, your best fruit is joy. Sinindihan natin ngayon, ganyan po yung kulay ng Advent candles. Yung nag-iisang pink color, it is symbolizing joy. Yan ang kagalakan na bunga ng pagdating ng ating Panginoong Kristo. Yung teksto natin, yung sagutang pagbasa sa Filipos chapter 4 verse 4, sabi niya, rejoice in the Lord always. And again, I will say rejoice. Mayroong kakaibang saya na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Isang kakaibang saya na matagpuan natin na wala namang taong hindi nalulungkot, wala namang taong hindi na-discourage, hindi nabibigo, lahat mayroon din tayo. Dumadaan din tayo sa iba't ibang mga negatibong kalagayan ng buhay. Yet, if we have Christ, there is always rejoicing. Natatalo ng kagalakan sa Panginoon yung anumang pinagdadaanan natin na hindi maganda. Kasi nananatili siya sa atin. Yun yung sabi sa teksto natin. Kaya yung pananatili na yun ng Panginoon ay nagbibigay sa atin ng saya na para bang kahit anong mangyari. At ito yung special joy na mayroon tayo mga Kristiyano na hindi pwedeng hindi natin makatagpo ang Panginoon, hindi pwedeng hindi tayo magsimba. Kasi mayroong saya. Mayroon akong di makalimutang payo ng isang pastor sa akin nung bagong pastor pa lang ako. Sabi niya sa akin, ang barometer ng pagkatawag ng Panginoon ay saya. Mahirap ang magpastor. Pero kahit nahihirapan ka kung masaya, sabi niya, ibig sabihin, yan ang pagkatawag sa iyo ng Panginoon. Ganon din po siguro sa atin, kahit hindi po tayo pastor. Yung pagiging Kristiyano, yun yung barometer ng yung kagalakan natin sa Panginoon. Hindi yung kagalakan ng mundo, kundi yung kagalakan natin sa Panginoon. Actually,
yung kagalakan na ito, yung binigyan ng sukatan ng Panginoon kung paano niya tayo pagpalain. Psalm chapter 37 verse 4. Delight yourself in the Lord and He will give you your heart's desire. Yung Tagalog, mas malapit siya sa kagalakan. Kasi sabi nung awit chapter 37 verse 4, sa Diyos mo hanapin ang iyong kagalakan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Kaya, nandyan yung kagalakan. Actually, yung word na kagalakan, ang makakakumplito lang noon, sabi po ay sa Panginoon. Halimbawa, siyempre kung nakatagpo ka ng mapangasawa mo, natagpuan mo yung kagalakan mo. Nagkaroon kayo ng anak, another kagalakan. Nagkaroon kayo ng pamilya, nagkaroon ng trabaho. Lahat yan nagbibigay ng joy eh. Malaki ng sweldo, another joy. Pag December may tinanggap na 13-month pay, another joy. So laging mayroong ginagawang ano. Yet, sabi ng Panginoon, only Christ can complete our joy. Therefore, without Christ, kapag wala ang ating Panginoon Kristo, mayroong missing part to complete the meaning of joy sa buhay natin, sapagkat sa Diyos lang natin yon matatagpuan. Another best fruits, kinuha ko po ito sa Philippians, yung ating sagutang pagbasa. Sa verse 6 naman, sabi niya, don't worry about anything. Instead, pray about everything. Kaya, sabi ko po dyan, yung kabaliktaran ng sinabi yung pagkatakot ay pananampalataya at pagtitiwala. Diba sa kalagayan ngayon, ang dami nating pwedeng ipag-alala. Pero sabi niya, don't worry about anything. Instead, pray about everything. Let us trust, manampalataya at magtiwala na ang Diyos mayroon siyang magandang gawin sa atin. Total, andan naman yung picture ng ibon. Di ba sabi ng Panginoon, mas mahal tayo kaysa libo-libong ibon. Yung ibon, hindi nagtatanim, hindi naggagapas, ni wala silang kamalig. Pero hindi sila nagugutom. Patuloy silang pinagpapala ng Panginoon. So, don't worry. Instead, trust, have faith in God, and pray about everything. Another best fruit is peace. Yung mayroon kang kapayapaan sa iyong puso na hindi kayang palitan. Yung kahit na sabi ng tunay na kalagayan ng kapayapaan ng isang mananampalataya, magulo, may bagyo, mayroong pagsubok at problema, pero may nananatiling parte sa ating puso na mayroong kapayapaan dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Verse 7, Philippians chapter 4, verse 7. The peace of God, which transcends all understanding, will guard our hearts and minds. Mayroong isang klase ng kapayapaan mula sa Diyos na hindi kayang unawain. Higit sa lahat ng karunungan, hindi natin maintindihan yung kapayapaang ipinagkakalob sa atin ng Panginoon. Beyond understanding, transcends all understanding. That is the peace of God. Yan po ang makapagbibigay ng kapayapaan sa atin. Another best fruit is for us being a positive thinker. Parang meron kaming nakausap nakausap ni Mrs. O kahapon. Meron kaming pinuntahang tao. Kumustahan. Matanda na siya pero bata pa yung mukha niya. Kasi sabi niya, hindi ako nag-isip ng ganito, hindi ako nag-isip ng ganito. Positibo lang lahat.
kahit naman hindi naman exempted na mayroong tao daw na nagalit sa kanya, may tao na nakapagbigay ng problema sa kanya pero hindi niya iniisip, walang negatibo. Nandyan yung Panginoon. Kaya nga, ito daw dapat yung magpuno sa ating buhay. Philippians chapter 4 verse 8. Sabi niya, whatever is true, whatever is honorable, whatever is gracious, if there is anything worthy of praise, think about these things. Nandiyan po yung Tagalog niya sa ating pong sagutang pagbasa. Basahin ko po. Sabi niya, bilang pagtatapos mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. O nga, kapag yan ang pinapapasok natin sa isip natin, kailanman ay hindi tayo magkakaroon ng mabigat na pag-iisip at mabigat na nararamdaman. Ito yung challenge sa atin, kaya nandyan yung Panginoon para sa atin. Kumuha lang po ako ng isang verse sa ating pong gospel reading sa Luke chapter 3 verse 16. Kasunod ito ng di ba, ang center of the Bible is John 3:16. So lagi nating tatandaan itong Luke chapter 3 verse 16. Nung na-announce na yung pagdating ni Jesus, yung mga tao, sabik na sila. Kahit nung nangangaral si John the Baptist, inakala nila na si John the Baptist na yung Christ. Pero mayroon siyang binitawang salita sa kanila. At ito po ay isang parte ng ating buhay Kristiyano. Sabi niya, binabautisman ko kayo sa pamagitan ng tubig. Ngunit ang darating na kasunod ko ang magbabautismo sa inyo sa pamagitan ng Espiritu Santo at apoy. Siya'y higit na makapangyarihan kaysa akin, na hindi man lamang ako karapat-dapat na magkakalag ng tali ng kanyang sandalyas. He who is the Savior, He who is the mighty Savior, He will baptize you with the Holy Spirit and with fire. Hindi basta-basta po. Hindi lang yung tagapagligtas, pinanganak, nagkatawang tao, nabuhay, namatay para sa atin. Pero nandyan siya, nag-iwan siya ng isang napakagandang bakas ng ating pagiging Kristiyano. He will baptize you with the Holy Spirit and with fire. Tayo po ay dinala ng Panginoong Kristo sa espiritual na buhay. Kahit namatay tayo at nabuhay tayo na maguli sa pamagitan ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Kristo at binigyan tayo ng kapangyarihan. Jesus came for us to be fruitful. Sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23, we have these fruits: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. And of course, some other things na pwede nating sabihin na katibayan ng bunga ng ating pagiging Kristiyano yung ating mabubuting gawa. Sinama dyan ni John the Baptist, sabi niya, kung mayroon kang 2 balabal, ibigay mo yung isa. Huwag kang mandaya sa kapwa. Sinabi niya dyan na huwag kang manghingi kanino man sa pamagitan ng pamimilit, pagpaparatang, masihan ka sa sweldo mo, yung mga nagtatrabaho. And many other things. Sapagkat tayo ay inari ng Panginoon na namumunga dahil sa Kanya. Colossians chapter 1 verse 10. Walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to Him,
bearing fruit in every good work, and increasing in the knowledge of God. Lahat lumalago, pero nagiging bahagi ng ating pagiging Kristiyano ang pamumuga ng masagana. Ngayong Pasko 2024, it is my prayer that you may have a happy and fruitful life this Christmas and beyond. This 2024 going to 2025 and beyond. Gusto ko pong gamitin ito ang sinabi ni Ryan Hall. Sabi niya, I have my own unique road that has had many exciting ups and heartbreaking downs. But one thing I know is that my journey is not over and the best is yet to come. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Paghahandog, ang Diyos na nagbibigay ng binhing itinatanim at tinapay na makakain, ang siya rin magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng masagana ang inyong kabutihang loob. Aming Ama, Diyos na nagpapala, salamat po, Diyos, sa iyong kabutihan, sa iyong pag-iingat sa bawat isa sa amin. Patuloy mo po kaming samahan sa aming paglilingkod. Maranasan namin, O Diyos, lagi yung mga pangako mo na siksik, liglig at umaapaw na pagpapala sa iyo, O Diyos. Ganun din, O Diyos, tinataas ko po itong mga ikaw po ng aming mga kapatid. Maranasan nila, O Diyos, yung mga pagpapala na tanging sa iyo lamang. Ganun din, O Diyos, kasamaan po namin ng mga kapatid sa online givers. Sa iyo ko po sila ilinalapit. Maranasan namin yung walang hanggan na pagpapala sa iyo, O Diyos. At patuloy po kami magsasama-sama, patuloy po kami maglilingkod, at patuloy ka po naming itataas dahil sa iyong kabutihan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa awit po ng pagtatalaga at pasasalamat, awitin po natin yung My Hope is Built. Pag-asa ko'y natatag sa kabanata
saligan, di gaya ng buhanginan. Tumayo po ng lahat. Pangakong sinalita at sa lubong masagana, si Kristo na mapagpala, lubos ang aking tiwala. Si Kristo'y batong matibay na aking kinasaligan, di gaya ng buhanginan. Di akong dito'y tumatal, ako nawa ay maramdam, may damit ng kabanalan, nahanda sa hukuman. Si Kristo'y batong matibay na aking kinasaligan, di gaya ng buhanginan. Amen. Patuloy kami, O Diyos, na nagpapasalamat sapagkat lahat ng klase ng takot ay inibsan mo. Lagi mong sinasabi sa amin, huwag kaming matakot. Ikaw ang aming makapangyarihang tagapagligtas. At sa lahat ng laban ng buhay, hindi niyo po kami iniiwan. Ikaw ay kasama namin sa lahat ng panahon. Sapagkat sa pananatili lamang sa iyo, magkakaroon kami ng bunga. Nawa, Panginoon, matagpuan namin ang aming buhay na hitik sa bunga ng aming pakikiisa sa iyo, bunga ng aming pananampalataya, bunga ng aming pagtitiwala. Maranasan namin ang kagalakan, ang kapayapaan, ng kabutihan, ng lahat ng bagay na inilalagay mo sa aming mga buhay at sa aming mga puso. Ngayong umaga, Panginoon, narito po kami upang magsuko ng aming mga buhay ng lubos na biyaya at pagpapala mo na iyong inilaan para sa amin. Hindi lamang kami mamunga ng tig-30 at tig-60 na po. Mamumunga kami ng makasandaang ibayo at higit pa. Salamat, salamat, salamat. Pakinggan mo po ang panalangin ng iyong mga anak. Alam po namin na tinatanggap mo ang aming pagpapasalamat, tinatanggap mo rin, Panginoon, ang lahat ng aming mga hinaing upang sa trono ng iyong biyaya at sa iyong kapangyarihan, maranasan namin ang katiyakan ng tugon sa lahat ng mga ito. Narito po kami na nagtatalaga ng aming mga sarili upang kami ay maging kasangkapan ng kagalakan ng marami pang mga tao na matagpuan ka bilang Panginoon at tagapagligtas ng aming mga buhay. Ito po ang aming mga samo at mga panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Kristo. Mga kapatid, sumaatin lagi ang pag-ibig na hindi kumukupas. Maranasan natin ang kanyang lubos na kapangyarihan at lahat ng kanyang mga pangako, kalakip ng masaganang pagpapala. Sumaating lahat ito ngayon, bukas at magpakailanman. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Glory to God. Yung pa lang pong hindi natin na-announce kanina, yung groupings po ninyo na nagpapa-snack, nagpapa-sopas sa simbang gabi po, yun pa rin po yung group ninyo. Parang yun pa rin po yung date. So,
Makipugnayan po kayo kay Teacher Casey. Tapos, para ma-finalize, then i-post po namin sa chat group yung finalization. Then, yung lahat ng mga kabataan po at sa kamayap na pwede pong sumama, i-orient po kayo ni John Dave para po sa ating pong MIS. Salamat po. Lord to God, dumayo tayong taglay ang biyaya at pagpala ng Panginoon. Masaya ang lingkod sa iyo, Panginoon. Masaya